Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Paano mapaparealize sa pag-victim na may pananagutan sila? Assuming na inabuso nila yung victim card. Paano mo ma-realize na responsible sila? Don't do it for them. So parang, di ba, 2 parts yun eh. Una yung sabi natin, i-acknowledge. Kunwari, acknowledge na ito yung pwedeng basis, no? Or masali mo talaga yung nangyari, no? And kunwari sa work setting yan or anong setting, what can be done to help na talaga her? Na valid, legit, akma sa policy, no? Check din natin anong pwedeng gawin to address the situation sa kanya. Pero, at the same time, yung being clear din sa limitation na, sorry, I know you're feeling this way, pero hanggang dito lang yung kaya maano lang sa team natin, ganyan. Please let us know how we can support you in other ways. Parang clear ka din na hanggang ito lang, ito yung limit ko. Or parang I can fix it. Kunwari, pera mo yan, parang masikip na yan. Masikip na, wala rin ako. No? Parang I can't, no. So, clear ka sa boundaries mo and kung kaya, encourage him or her to find that yung ginawa mo, no, solution on your own, no? Or what steps can you do or empower siya to choose na. Meron nga sabi na minsan we can choose, no? So, ano ang mas helpful sa'yo na option sa'yo? Or parang may sinasabi na state choice and state management. Minsan parang, nangyari ito sa akin, ganyan, down. Pero, from there, how can you best move forward? Ano pinaka-makaka-help sa'yo that you can do? Ganun. So, parang na-empower mo siya na, actually, you can take a good choice for you. Take the next good step. So, kung yung mga good options o good way out, kung hindi siya pumunta doon. You can suggest. Hindi, parang hindi niya na pinakikinggan yung mga suggestion. Let them. Parang yun, parang offer. Let them kalat, gano'n. Let them, not at your, Pero, kasi sariling decision nila yun. True. Then it comes to me. Let them be responsible dun sa consequence na actions niya, sa input out. Feel mo lang na parang latag sa kanila yung katotohanan. Ito yung reality. Yes. Hindi ka yung worst people, pero may mga... Ito yung actual mistake mo. Parang ilalatag mo lang talaga. Hindi mo counsel. Pero alam ko, ganyan yung mga technique ng mga counselor na parang ilalatag mo lang sa kanila yung truth mo. Tapos ikaw, ano yung choice mo, di ba? Maliban sa magpabebe, ano yung naisip mong ano? Oo. Kasi may autonomy ka kung ano yung magiging response mo next. Pati sa kanila, may feel nila na... That can help you and empower you the most. So, gano'n pa rin parang imi-mirror mo lang, samahan mo lang, pakinggan mo lang. So, parang sa kahit anong kaso, parang laging gano'n. Sa victim, siguro, sa mga kasi ang mga traps dyan, yun, yung ikaw yung kapaka-savior, akin na yung burden mo, di ba? Parang dala mo na siya forever, ganyan. So, naging codependent na siya sa'yo, or sobrang dependent, ganyan. Ikaw naman, feel mo, ano kaya pagwala ako, no? Parang ganun. So, hindi naman healthy. Siguro spectrum din yun eh. Selfishness saka yung selflessness. Dapat nasa gitna lang tayo. Ang kasabihan niya, give a man a fish and he will eat for the day. But teach a man how to do it. Paano natin matutulungan yung mga tao sa ngayon na huwag i-downplay yung mental health and other factors na nagkukos ng personality issues, but at the same time, ma-recognize na hindi excuse yung mga yon para maging responsible at careful sa behavior nila towards others. Siguro yun yung mga gumagamit ng may depression kasi ako.
Diba? Para ma-excuse na sila sa cancer quiz na ginawa. Yun nga. Pag ginawa na yun, hingi mo certificate. Ano certificate mo? Are you diagnosed, diba? Actually. Ba't mo kiniklaim yan? Actually. Asan ang papers mo? Or nagpapakonsult ka ba consistently? Or yung gawan mo, natatake mo ba? Ganyan, no? Sarap ko pala eh. Pag ganun, Tumana nga yung pakiramdam ko. Pipilosofahin mo pa ako. ano? So ngayon lang Nobel sa akin. Kasi kailangan. Kailangan mo kasi makatakas sa ginawa mo kaya nagkasakit ka na lang. Parang paano mo ma-reinforce na wag i-downplay yung mental health? Muna, acknowledge na it exists, no? Or magkaroon ng sort of awareness or programs na for the sa work mo or kung ano mang place yun. That's a way of making space na wag natin may ganitong mga problema, no? Like, or siguro yun, pwedeng consultation, support groups. Yun kaya sabi natin sa last, diba, mental health programs sa mga can help. So yun yung wag i-downplay yung mental health sa isang institution. Pero yung to make them accountable naman is same pa din. Kunwari, magbibigay tayo ng considerations na in accordance pa din sa sa whatever, sa office rules, sa school policies, no? In accordance pa rin. Pag hindi, kahit may mental health, meron lang consideration, sige, pero at a certain extent, hindi yung parang free for all card na yung mental health, no? Na pasasama na lang kasi ganyan. Hindi. Parang kailangan may implement din yung policy. Kaya nga mental health in terms of office policy. Parang ganyan. May isip na ako, pwede ko bang, kunyari, yung kausap ko ngayon, parang kiniklaim niya na may depression or pwede ko ba siyang warning? Bro, may joke ako pero huwag ka ma-depress O kaya ako pwede sabihin, huwag ka mga sir bro, depress ka eh, baka pag ginantihan ka. Baka pag ginantihan ka, nag-breakdown ka. Depende. Kunwari, hindi mo kakilala, wag. Hindi ka yung close, wag gano'n. Kahit close wag din. Meron kasi yun, depende sa relationship niya. Kung ganyan yung relationship niya na client, tas ganun din siya, edi, Pero for me, hindi ko rin gagawin joke kasi hindi naman joke ang depression nito. No! Responsible. Depression is not a joke. Tama ba, sir? Totoo na matawa. Magkakatuwa lang natin kasi yung mga hindi natin pwedeng gawin sa totoo, pinagkukwentuhan na natin dito, sir.